Magandang hating gabi po. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay matapos yung rally kanina ay ito naman po ang pag-usapan natin patungkol naman sa mga ibang bagay. Ito po patungkol sa mga gawaing Marcos. Konektado po ito sa mga ginagawa ng kanilang tatay pa nung araw. Alam nyo, ladies and gentlemen, nakakahiya talaga. Headline lang sa lahat po ng mga news outlets sa internet. Headline po ang Pilipinas. Ang headline sa ikwento sa Pilipinas ay yung pinakahuli kanina, nagrarally mga tao. At ang kwento pa, ilalagay ngayon ang dahilan bakit nagrarally. Ang ilalagay dahilan dahil sa pagnanakaw. At pag inalam nila, paano ginawa ang pagnanakaw? Ginawa ang pagnanakaw sa pamamagitan ng proyekto. So, may na sa Al Jazeera, na monitor ko po. Ang report sa Al Jazeera, although English yun, ay sinasabi po na nagrally ang mga tao at hindi kontento ang mga tao sa resulta ng investigasyon. At tanging mga, kumbaga, mga dilis lang, kung dilis lang ang kinasuhan. Yung mga maliliit na inhenyero na empleyado ng Department of Public Works and Highways. Yan lamang po ang nakakasuhan sa ngayon. Wala ni isang congressman nakasuhan. Tandaan niyo po, ladies and gentlemen, hindi magkakaroon ng pondo para sa flood control project kung hindi pinirmahan ni Bongbong Marcos ang budget ng 2023, 2024, at 2025. So, kayon, sino ngayon ang dapat sisihin? Si Saldi ko lang ba? Na bumaliktad na dinidiin ngayon si BBM na mastermind? Si Romualdez ba na nagtatanggi na wala raw siyang kinalaman? O yung mga kontraktor lang ba na ang papel sa buhay ay sumali sa proyekto, nagbibiding, gumawa ng paraan para manalo sa bidding at ang pagsasagawa ng paraan ay hindi mangyayari kung walang pagpayag ang district engineer. Ang district engineer, hindi niya rin magagawa kung magrereklamo ang ibang mga kontraktor. Kasi dapat magkaroon sila ng kutsabahan, bidding-bidding ng kunyari ang lalabas para ipapanalo yung tinuturo ng congressman o ng senador na dapat manalo. So, sa ganun setup, hindi magkakaroon ng bidding kung walang pondo. Balik ka naman kay Bongbong Marcos. At hindi magkakaroon din ng bidding pag hindi i-download ng Department of Budget and Management ang tinatawag na SARO. Special Allotment Release Order. Pag nilabas na ang SARO, bababa na yung pera sa distrito, District Engineering Office, sa pamamagitan ng pag-transfer ng pera mula sa Bureau of Treasury papunta po sa DPWH. At DPWH main, ibabagsak kayo sa DPWH District Office Concern. Yung district engineering na yon, merong bank account number na sarili sa land bank. At babagsak kayo, itatransfer ngayon sa bank account nila. At mula sa bank account nila ay pag magbabayad na ang DPWH na distrito,
sa kontraktor, cheque. Sino pumipirma ng cheque? Yung mga accounting officers nila. Pero hindi pipirma ng cheque kung hindi makumpleto pirmahan yung mga invoice at mga iba pa. At hindi rin mapirma yan kung hindi aprubahan ng district engineer. Yan ay kung proyekto na pang-district. Pero yung mga proyektong malalaking amount na pang-regional office ng DPWH, si regional director ang mag-approve ng pagbayad. So, ang pera po, walang ibang panggalingan kundi DPWH. So, kung ang DPWH, pag lumabas ang pera, ay pupunta sa kontraktor. Sa kontraktor lamang pupunta, hindi pwede ibigay sa ibang ang cheque sa ibang tao. So, pagka papunta na sa kontraktor, manggagaling sa kontraktor ngayon ng pera. So, bago mapunta sa congressman na may control kuno at sa kanilang Saldico at saka si Saldico lang ang front. So, bago pumunta diyan, dapat idaan mo na sa kami ng kontraktor. So, ibig sabihin, ang kontraktor ang kausap ay si Saldico. Pag kausap si Saldico, kailangan natin ang kontraktor ngayon na testigo. Babalik ngayon para may malaman ng korte kung sino pinagbibigyan ng contractors. Si Saldico lang. Ang iba naman, binigyan ng kontraktor sa kanyang mga kolektor bago mapunta kay Saldico. Kagaya kay Congressman Eric Yap. 46 na maleta ng pera, tag 48 million bawat isa. Kinolekta niya rin yun dun sa Region 1. Sa proyekto sa La Union, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, diretso nun kay Saldico. Tapos, yan ay kukolektahin ni Eric Yap. So, ibig sabihin, ang network nila, tingnan mo ang pasa-pasa. Ibig po sabihin, bakit ang mga engineer lang kinakasuhan? So, with that, habang pinag-usapan kanina yung sa rally, ito naman may pumutok na balita. At ang pumutok na balita ay nasampa na nag-umpisa na ng kasong isampa. Money laundering case. 350 ton na Bulawan kung sa Bisaya pa. Or Ilonggo. O Waray. Bulawan. O di kaya Ginto. Kung sa Tagalog ba? Ginto. Kung sa Latin, Orum. So, 350 tons na gold na minani laundering ng mga Marcos mula pa sa tatay nila. So may tanong dito si Lynn Malado Lunas Cupids. Saan galing ang ginto? Nanggaling pa to ito po. Ito po yung ninakaw ng tatay nila. Nung una pa na nandito ang tatay nila. Hanggang ngayon, kita mo, grabe magnakaw. So, na-discover ito dahil po sa nagiging whistleblower ang isang Taiwanese. Na Taiwanese na ginamit nila para paikot-ikotin ang gold into money. At yung gumamit, yung contact na Taiwanese ay yung tauhan mismo ni Imelda. Kumbaga parang yaya ni Imelda. Yun siya binigyan ng SPA. At through SPA, napaikot-ikot yung pera. Ang gold. So, nag-report ngayon ang Taiwanese na binigyan ng special power of attorney nitong tauhan ni Imelda sapagkat hindi siya binibigyan ng komisyon kaya nagreklamo siya. Hindi siya binibigyan ng komisyon sa lahat ng transaksyon na ginawa niya. Mahina ba boses ko? Sabi ni, hindi malakas naman boses ko. Mahina ba boses ko? Malakas ang boses ko po. Sabi ni, hindi malakas naman. Paki-check mo na po sa yung sa cellphone mo na ginagamit. So, ito, pakinggan nyo po. Ito, papakita ko yung balita sa Hong Kong. Balita noong 27 ito, Huwebes, pinalabas. Diyan sa
At kwan tayo ngayon, binabantayan ito sa Taiwan. At headline din tayo sa Taiwan. Sa iNews ito lumabas. Ang petsa ay November 27, 2025, noong oras ng 23:57. Ibig sabihin, malapit na mag-midnight. So ito po yun. Pabasa ko sa inyo. So nabasa na ba? Nakita niyo na? Yan po ang balita. Oh. Ang balita ay nagsasabi, palaking ko para mabasa ninyo. Palaking ko pa. Oh, nabasa niyo, mamalaki na yan ha. Ang title ng kaso, iNews website. Hong Kong files case of money laundering against Marcos family involving 350 tons of gold. Whistleblower claims to have irrefutable evidence. On the 28th of November, Hong Kong Asia Television reported that the Hong Kong Money Authority had recently received a report that Philippine President Marcos and his family had long used HSBC Hong Kong to launder money. The informant produced a number of pieces of evidence, including that the Marcos family sold 350 tons of gold of unknown origin. Hindi malaman kung saan ang galing yung 350 tons of gold. So ginagamit nila ang Hong Kong Shanghai Bank. At saka tinulungan sila ng Hong Kong Shanghai Bank paano nanakawin yung pera mula sa bansa natin, mula sa Philippine government. At itinabi pa, no? At pinudyos din ng testigo na yon ang account information sa 18 bank accounts sa buong mundo na nakapangalan sa Marcos family at ang involved ay more than 100 billion dollars. Grabe ninakaw. Matindi ang ninakaw. Hindi pa naibalik ito. Ayan si kan. Ang purpose nito kung bakit bumalik, aagawin nila kasi ang pera kukunin nila. Okay, tapos ito ngayon. The Hong Kong Money Authority has set up a special case to investigate the matter. If confirmed, the Marcos family will be suspected of violating Hong Kong law and may be held criminally liable. According to the Philippine media, the whistleblower said that he met Imelda, the wife of former Philippine President Marcos Sr. and mother of current President Marcos Jr. and her housekeeper Indida in 2005. Si Indida pala na housekeeper. Yan ang pinatrabaho ni Imelda. Binigyan niya ng authority si Indida. At si Indida naman, kinausap naman yung whistleblower na Taiwanese as an intermediary and used the different shell companies. So gumawa sila ng mga kumpanya pang tabon para i-hide o itago yung totoong pinanggalingan ng gold. To sell gold with a total weight of 350 tons. At ibinenta sa Europe at saka sa Amerika. US o Estados Unidos. At hindi na i-provide kung saan nanggaling ang mga gold na to. Kung ano ang legal origin. Walang sinasabi kung legal ang pinagmulan. Noong 2020, yung Marcos family ay hindi nakabayad sa whistleblower ng komisyon sa ginawa niyang pagbebenta. So pagkatapos ng 2020 ay wala na siya, pinutol niyang contact niya sa whistleblower. Dahil dito, yung whistleblower ay nagalit at tumawag ng pulis. At nag-produce siya ng mga paper evidence, hard evidence. Ito po yung nakikita ninyo ngayon. Ito po yung mga ebidensya, isa sa mga ebidensya na pinakita ng inchik na yun. Nakalagay dito, Annex A, the side contract of sales and purchase agreement, a revocable commitment of payment, and amendment, may petsa na 12/20/2006, kung hindi ko magkamali. Transaction code, AO 350 metric tons. Ang AO, ibig sabihin AO gold. Kasi sa Latin, salitang Latin, ang gold ay aurum. So AO, 350 metric tons.
Sellers, ang code ng sellers is corn flakes. So, yung pangalan ng seller. Buyers, TMIP, GCDLT. So, yan ang buyer. As the payments pursuant to the sales and purchase agreement in respect to the same payment mode, each and every tranche of the bullion transferred, title, or ownership, delivery shall be distributed and disbursed to the herein below designated accounts covering payments to the owners, sailors, the extra bonus, the buyers, and both side mandates and intermediaries strictly in accordance as follows. A. Net proceeds to the owner sailors 94%. Invoice gross value. Details of payment directions as below. 90% in cash into the designated accounts of the owner seller. 1% in cash to be paid to the paymaster, Mr. Pio G. Muhar, passport number ZC-185297. 1% in cash to be paid to the paymaster M. Junila, Edmond Pechon, Philippine passport number MM114725, into International and Commercial Bank of China, Asia, Xiong 1 Branch, 152 to 154, Connaught Road Central, Hong Kong, account number 8635300000665, Swift code UBHKHKHH. Number 4, 2% in cash to be paid to the paymaster, Mr. Leong Ching, Hong Kong SAR, passport number H01300927, into Hang Seng Bank Limited, Causeway Bay Branch, 28 Yewu Street, Causeway Bay, Hong Kong, account number 024-281-2844-89-888 USD, Swift code HASEHKHKHH. Net discount to the buyers, 5%. So binenta na 94% ang ibigay sa may-ari. So may 6% pinaghati-hatian. 90, sa 94 na yan, ang 90% in cash. Kailangan in cash at ibinigay sa account ng owner. Ang 1%, so mga ano siya, 91, to be paid to the paymaster. So, ibig sabihin ito mga bribe para i-process ni Mr. Muhar. Tapos another 1% sa another paymaster, si Mr. Jonela. Tapos 2%, so 92 plus 4, 94 na. In cash to be paid to Mr. Leong Chang, Hong Kong SAR, passport number, into Hang Seng Bank Limited. So, 94 lang lahat. Asan ang 6%? Ito. Net discount to the buyers, may 5%, kaya pala. So, mag-discount 9%, 5%. Tapos, the sellers and buyers, side mandates, intermediaries, 1% na 1% parang commission ibibigay sa kay Mr. Leong Ching. Si Mr. Leong Ching, paymaster din. So, ang bank account niya ay Hang Seng Bank Limited, Causeway Bay Branch. So, iyan po. Tapos, ang seller ay si Shirley Kua Liang. Tapos, ang testigo si Mr. Leong Tai Wailyo. Si Leong Chong, si Leong Cheng, signed for and in behalf of the buyers ang bumili. Ang testigo si Mr. Leong Tai. So, iyan po ang dokumento. Nakita nyo na? So, it is well known to all Filipinos that the Marcos family has embezzled a huge amount of wealth. When Marcos was overthrown by a coup and led to the United States, he carried more than 300 boxes of luggage with him, including a large amount of cash, gold, diamonds, luxury goods, etc. Many of his assets were frozen by the United States. So in 2018, Imelda was sentenced to actually 77 years in prison for 7 counts of corruption. Later, Imelda appealed and Marcos Jr. became president again. So the Philippine court changed the sentence. O wala, hindi naman change the sentence, andun pa. Later, when Marcos Jr. came to power,
He was extremely pro-American, and it was speculated that he wanted the US to unfreeze his family assets. Di ba? Kaya pala kaya pala sip-sip si Bongbong Marcos kay Trump. O, di ba? Ganun pala ang nangyari. So, ito, bago ko ipakita sa inyong iba, nais ko muna i-insert yung i-advertise ang restaurant ng aking inaanak na si Maria Grace Yap Rusopa at saka yung kanyang asawa na si Rafael Rusopa. Mga inaanak ko, anak po sila ni Mr. Jerry Yap na namatay na dating presidente ng National Press Club. So, i-advertise ko muna ha. O ito, kung gusto nyo kumain, bukas po ay Pasko na, December 1 na, baka gusto nyo kumain dyan lang sa Sukat. Saan ba sa Sukat itong ano nila, yung restaurant? Ang address nila, 8229 Dr. A. Santos Avenue sa San Isidro. So, my number naman is 0945-591-8688. Pwede po kayong bumili, umorder. Di kayo sa tupaings@gmail.com. Pwede kayo mag-email dyan. Pwede kayong umorder at ipapahatid po sa inyo. At masarap po yan. Garantisado na masarap po yan. Ako, pagkatapos nito, bukas order ako. Ang pack na lang, parang party box for only 2,999. Yan ang mga dishes makuha nyo. Okay? Matulungan ko lang kasi ang problema ko dito sa Tupaing, tulungan nyo naman. Kasi bakit? Nag-iisip na po yung batang-batang mag-asawa na na magsasara ng negosyo kasi mula daw nung si BBM pumalit ay hindi na maganda ang kita ng kanilang negosyo. So mag-explore sila, nalilipat sila sa abroad. So sa abroad na lang sila daw. Subukan lang ang abroad. Actually kung ganito, maraming Pilipino sa abroad. Di ba? So anyway, diretso po tayo sa ating mga balita. Gusto ko naman ipakita po sa inyo yung nangyari yung gold na ibinenta. Ito po ang gold. O, nakita ninyo ang gold na binenta? Yan. Bullions of gold, ha? Yan ang gold. Naimbang bigat. Romel Bingson. O yan ha, yan ang mga bulyon na gold ang binenta. Grabe pala ito. Ito ni-report po ng Hong Kong. So, ganun katindi. Hindi natin alam na may nangyayari sa ganun. So, ladies and gentlemen, pakinggan din natin. Actually, binalita na rin ni Harry Roque ito na headline tayo sa Taiwan. Kasi ang Taiwan ang nagreklamo, Taiwanese na businessman na nakausap nila ay hindi hindi man lang binigyan ng komisyon. Yan ang problema niya. So ngayon, ang sinasabi po ay nanggaling po yan, konektado po ito sa corruption case ni Imelda Marcos na kung saan nasintensyan siya. O ipakita ko muna yung kaso na kung saan nasintensyan si Imelda Marcos. Kung buhay lang si Apo Lakay nito, sentensyado rin siya. Kaya lang, ang kinasong ito, patay na si Apo Lakay. O yan. Criminal case, Sandigan Bayan, Quezon City. O, daming criminal cases niyan. Ilang kaso ba yan? So, ilang kaso? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos 6. Tapos 7, 8, 9. Dami. So anyway, punta na lang tayo dun sa dulo. Sa dispositive portion. Ito. Wherefore, judgment is hereby rendered, finding the accused Imelda R. Marcos
Yan. Guilty beyond reasonable doubt for violation of RA number 3019, Section 3H, in relation to Article L9, Section 8 of the 1973 Constitution in criminal cases number 17287, 17288, 17289, 17290, 22867, 22868, 22869, whereby she is sentenced in each of these cases to suffer the indeterminate penalty of imprisonment from 6 years and 1 day as a minimum to 11 years as maximum. So ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 77 years ang kanyang kulong. Inabsulto naman siya sa case number 19225 for failure of the information therein to charge an offense. So, yan po. Acquitted din siya sa criminal case number 17291 for insufficiency of evidence. Ang pumirma ng mga justices ay si Mary Ann Corpus Manalac, tapos si Rafael R. Lagos, chairperson, at saka si Maria Teresa V. Mendoza Arcega. So, yan. So, yan ang sinasabi na konektado daw doon yung kaso niya. So, bago tayo mag-end, i-play ko muna yung balita doon. Ito. Pakinggan ninyo kasi hindi napakinggan sa Pilipinas ito. Sa ibang bansa na napakinggan. Philippine Marcos family reported for money laundering in Hong Kong. Taiwanese businessman Mr. Penn submitted evidence to the Anti-Money Laundering Department of the Hong Kong Monetary Authority in Hong Kong on the 14th of this month, reporting that the Marcos family of the Philippines was engaged in money laundering activities in Hong Kong in the name of bulk gold transactions, the amount of which was extremely huge. Mr. Perm said that the Hong Kong Monetary Authority has filed a special case. This case involves a large amount of gold trading. The whistleblower has obtained evidence of a batch of 350 tons of transactions and obtained information on 18 bank accounts of the Marcos family around the world, involving deposits of more than 100 billion USD. Imelda Marcos, wife of former President Marcos, authorized her housekeeper Indito to act as the seller through different shell companies to sell gold to several European and American companies from 2006 to 2011. The transactions were arranged by the private banking department of HSBC in Hong Kong, and the whereabouts of the cashed funds are unknown. More than 10 middlemen involved in the transaction came from the United States, Australia, Japan, South Korea, Taiwan region, and the Philippines, and Mr. Hearn was one of them. According to Mr. Firm, the Marcos family has held a huge amount of gold since the 1990s, far exceeding the normal commercial or personal holding scale, and has failed to provide proof of legal origin. The source of the gold is questionable, and there is sufficient reason to suspect that it is ill-gotten gains. According to Hong Kong's Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance, CAP 615, anyone handling large amounts of property must perform due diligence obligations and to ensure that the source of the property is legitimate. The family failed to fulfill this obligation and is suspected of violating the law. Yan. So, nakita na ninyo. So, ganun po yung kaibigan. Pero gusto ko ipakita sa inyo yung ibang papel na ginamit nung Taiwanese, nung ibinenta ng Taiwanese yung mga gold niya. So, ito po yung mga papel na yun. Itong unang papel. Dated December 2, 2009. Ayan, strictly confidential. To HSBC, Private Banking Management,
dito, private bankers specify, Dear sirs, herewith the undersigned is renewing for the seventh time my official and valid authorization for my signatory, Miss Antonia R.V. Indita, aka Shirley Kuwali Young, to be my true and lawful signatory in any monetary transactions in your good bank, the Hong Kong Shanghai Bank, based in China, Hong Kong, and Singapore. Her honesty and loyalty to the family, the Romualdez and Marcos, cannot be contested, thus continuing me to trust her that much. Please be advised to treat this extra confidential and private. Thanks a million thanks. Okay. Thanks a million thanks pa. Imelda R. Marcos. Pinirmahan December 2, 2009. Yan ang letter ni Imelda Marcos na ino-authorize niya. Ibig sabihin, sa pangalan po ni Imelda. Next, it is alleged that Imelda Marcos, the wife of former president, once authorized the housekeeper pala nila si Indita, to act on her behalf, acting as the seller in the name of multiple shell companies. Indita sold gold to several enterprises in Europe and the United States. The relevant transactions lasted from 2006 to 2011 and were arranged by the private banking department of Hong Kong Shanghai Bank in Hong Kong. After a large amount of gold was cashed in, the whereabouts of the huge sum of funds obtained are unknown. According to Mr. Peng, yun to si Mr. Peng, itong Taiwanese, the whistleblower, more than a dozen intermediaries involved in the transactions are from the United States, Australia, Japan, South Korea, China's Taiwan region, the Philippines, and other places, as he himself is one of them. It should be emphasized that Taiwan is an inalienable part of China's territory. It is an established fact that and cannot be refuted. We must firmly oppose any form of separatist behavior that attempts to split the country's territory. So ito yung Annex A na yun. Sign natin ang Annex A ng sulat na yun. Annex A, the side contract of sales and purchase agreement, irrevocable commitment of payment amendment, okay? Transaction code AU 350MT, ibig sabihin gold 350 metric tons. Seller cornflakes. Tapos 11/2006, ibig sabihin November 2006. Buyer's code TMIP JCDL. So 350/11/06 as the payments pursuant to the said sales and purchase agreement in respect to the same payment mode. Each and every tranche of the bullion transferred, title ownership, delivery shall be distributed and disbursed to the herein below designated accounts covering payments to the owner seller, the extra bonus, the buyers, and both side mandates and intermediaries strictly in accordance as follows. Net proceeds to the owner sellers, 94%. Yan ang sinabi ko na. Ito si Shirley Kua Lee Young. Ito si Indita na kanyang katulong. Si Mr. Leong Taiwai. So Mr. Peng pointed out that the Marcos family already had an astonishing amount of gold reserves as early as the 1990s. The scales of these reserves far exceeded the normal holding range of ordinary commercial entities or individuals, and they have always failed to provide proof of the legal source. So hanggang ngayon, wala silang ebidensya na nanggaling sa lehitimong pinanggalingan. The origin of their gold is highly suspect. He said that there are sufficient reasons to suspect that these assets are of illegal origin. According to the relevant provisions of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance, Chapter 615 of Hong Kong, and any person has the obligation to carry out due diligence review procedure when dealing with large amounts of assets to ensure that legality of the source of the property. If the content of the report is true, then the Marcos family may have committed illegal acts. So ito yon. Ito yung mga pinagbentahan, no? Safekeeping. Safekeeping receipt. Pinatago. Safekeeping.
sa Ireland, Swiss, and Cork Bank. Doon sa Fernville Street, Amethyst, Cork, Ireland. So, nakapangalan kay Mr. Ferdinand E. Marcos. So, account number V701707X7. Access X601X106. Tapos bank ID 6001. Assets US $17 billion. Record number 5711. Yan. So, sunod na bangko, International Hungary Bank. 1550 Rimpau Avenue. Number 40, Fort Worth, Hungary. Account name, Ferdinand E. Marcos. Account number 490-0044. 04. Account access, CS dash 1801178 Bank ID 72 AS Assets US 128 million. Japan and Swiss Banking Corporation, Natumishi, Nagasaki, Japan. Account name, Ferdinand E. Marcos. Ito naman, kay Ferdinand Marcos naman, itong 128 million sa dollars, ito naman, 106 million dollars. So, it was deposited in Japan and Swiss Banking Corporation sa Nagasaki, Japan. Next is number 4, Narita Saving and Trust. Head office in Narita, Japan. $7 million. Pangalan din kay Ferdinand E. Marcos. So, ito yung mga namana ni Bongbong Marcos. Kaya pala, kulang pa yung siningil sa kanya na estate tax na 203 billion. Ang laki-laki nito. Philippine Bank of Munich. Ferdinand E. Marcos, $124 million. Ay, grabe. Tapos, Pusang Bank, Hong Kong, China. Ferdinand E. Marcos, $27 million. So, according to information from other sources in the exposure of multiple overseas accounts of the Marcos family this time, Thailand is also listed as one of the countries involved. Recently, some unidentified Filipinos have posed as members of the Marcos family and carried out activities in Thailand. They have used the family names for false propagation or propaganda and fund operations. Some Thai people have been deceived as a result and suffered economic losses. So, yan. So, get it? Yan po ang inyong mahal na BBM. So, what will he do now? Hindi pa nakontento. Nagnakaw pa rin sa flood control. Grabe, walang kasawa-sawa sa pagnanakaw. Walang kasawa-sawa sa mga property. Ay, nako. O ito, basahin ko na lang yung aking sa mga mag-shoutout na lang ako, no? Liin Malado Lonas Cupids. Saan galing ang gold? Hindi malaman kung saan. Siyempre sa Pilipinas galing yan. Okay, tama naman ang mga panatikon na maraming gold. Pero Talyano ba yon? So, Elgin Rizon, engineer, mahina boses mo. Doktor, to pinanood ko yung Blue. BLO. Anong Blue? Blue. Marjorie Gintirola, Doktor, to pinanood ko yung vlog. Vlog mo about sa pagbubugbog kay Mimaa, parang drama niya lang. Oo nga, no? Parang drama niya lang. Jenny L5D3S. Sobra na talaga sila. But watching always from Saudi. Sweet Love Grace. Good evening po, attorney. Marjorie Gentirola, pamilya talaga ng magnanakaw. Mercado Cathy, Indian Toto, causing good morning and happy, blessed Monday. Tapos, Cassandra Daisy at nagnanakaw pa rin. Nasa ibang bansa ng mga pera natin, na utang pa natin. Romel Bexon, na imbagabigat. Tapos, Ben Reclamador, hayop saan ang ginamit yung pera, dapat Senado, Ben Reclamador, daming gold. Cassandra Daisy, kulang pa buhay ng pamilya na yan, ipambayad. Tapos, Cassandra Daisy, Pinklawan at loyalista, hindi rin niyo alam kung ano ang mastermind ng nakawan? Nagtatanong lang. Ben Reclamador, yan ba yung pardon na ipiberdi? Hindi po siya na pardon. Nirikuan ko na, check ko na, hindi po siya pinardon. Siguro galit si Bongbong Marcos. Hindi pardon yung nanay niya kung gusto niya. Nasa kanya yan kung ipapardon niya. Julie Travel 45, magnanakaw. So,
Baka squatter. Marcos resign, bagsak piso, walang infrastructure, wala investor, wala pondo. PGH Gold Reserve, malapit maubos. I mean, exposed Pulveron, Saldi, exposed mastermind corruption. Dean Chase, exposed sex audio party. Nako, sunod natin kay Dean Chase ha. Siguro bumalik kayo. Sunod natin kay Dean Chase. Nick Reyes, watching po. Sweet Love Grace, Bibim gusto gayahin ang tatay na tumagal sa pwesto pero nagaya ang nanay sa pagnanakaw at pasarap sa buhay ang tatay. Babaero pero si BBM banga, ngero. Bangag ngero. Mine. Tapos John Sanchez, Dr. Toti, hindi po ba kayo naanyayahan mag-speech sa rally? Hindi po ako pumunta doon eh. Romel Bengson, kung susunugin ng buhay yan, kulang pang kabayaran sa pagnanakaw nila. Baharang hila, grabe, Suga Marcos, bakit hindi marunong mabusog? Ginawang milking cow ang Pilipinas. Bakit hindi marunong mabusog? Sobra na talaga sila. So yan po, ladies and gentlemen. Nasa inyo pong decision. Kaya kung ako tanongin nyo, dapat tanggalin na talaga yan. Never mind kung si Sara ang papalit kasi siya naman ang Vice President. Officially siyang Vice President. Yan lang talaga tanging paraan para magtulungan. Tatulong din ang DDS. Ganun lang po kasimple. At unang-una, mas mahina lang naman ang pwersa ng mga makabayan eh. Kung paramihan lang eh. Mas marami nang dihamak yung DDS. At sigurado ako mas marami ang DDS sa sunod na eleksyon. Matatalunin ang mga BBM. Kasi unang-una bakit? Grupo ka ng mga Bisaya at saka Mindanao ang kalaban. O sa Luzon, sa Norte, marami pang DDS dyan sa Ilocano. Sabi natin na 30% mga DDS sa Ilocos. Mas lalo sa Ilocos Sur, ang dami. Siyempre, kakampi ni Manong Chavit. Sa La Union, ganun din, marami ning DDS dyan. Sa Pangasinan, lalo, marami dyan kasi nandiyon yung si Attorney Raul Lambino. Siyempre, malakas din ang hatak ng mga Lambino din sa Pangasinan. O sa Pampanga, ganun din. Tarlac, ganun din. Baba ka sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, ganun din. Ang dami din mga DDS dyan. Isabela, ang dami. O sa Mountain Provinces, dami rin dyan. O sa Cagayan, marami din dyan. Pagbaba ka kayo sa Metro Manila, lalo, marami. More than 50% po DDS dyan sa Metro Manila. Tapos bababa ka sa Southern Tagalog region at saka sa Northern Tagalog. Sa Quezon naman ang ang Northern Tagalog area, yan yung Bataan, yan yung Aurora. Yan sa Southern Tagalog, yan yung Quezon Province. Yan papunta dyan sa Laguna, Cavite, Rizal. Pagbaba mo naman sa South, yun ang mga Bicolano na speaking. Pero marami rin Tagalog speaking diyan sa Camarines Norte. Pagbaba mo sa Waray-Waray, mas maraming mga DDS sa Waray-Waray na area. Ano yan? Biliran, Samar, Agleyte. Maupay nga gabi sa mga taga-Leyte. Tapos babagsak ka, Surigao ang unang mong tatagpuan. Mga anay-anay, waya diri, waya dito. Yan, mga Surigao noon kasi, lahat ng salitang L, ginagawang Y. Kaya sabi niyo, pag bumili ka ng sigarilyo, pabili sigarilyo, pabiye sigarilyo. Okay, sila, Cebuanos, ang base is payit og may sigarilyo. Kung may Marlboro pa, payit og may buyo. Ang tawag sa kanila sa alon, tawag sa mga Bisaya, sa Waray, sa Ilonggo, Cebuano, Karaya ay balod. Tawag naman sa mga Surigaonon bayud. Bababa ka ngayon, papunta ka naman doon diretso ka na sa Barm. Sa mga Branao. Mapia magabi sa inyo langon. Mapia kagawi sa mga pakat ko. Miadakal sa mga Duterte voters roo sa Maguindanao, ago sa Lanao Sur, Lanao Norte. Marakol.
Kung sabi ng mga Maguindanao, marakol, marami. Pero pagdating sa Maranao, madakal. Ah, gano'n po 'yun. Ngayon ako nakapagsalita ako ng salitang Maranao dahil nag-aral ako sa Mindanao State University, Marawi, at mga roommate ko puro mga Maranao. Nakapagsalita din ako ng salitang Maguindanao kasi sa Cotabato kung saan ako nakatira ay maraming komunidad ng mga Maguindanao. So gano'n international ako po. At sa aming lugar din sa Cotabato, ang daming Ilocano, ang daming Kapampangan, daming Batanggenyo, may mga Pangasinense. Sa lugar namin may tinatawag na lugar New Pangasinan, New Tarlac, New Cuyapo. Ah, 'yun ang ano, 'yun ang mga lugar namin do'n. So that's why I'm telling you, kayong mga makadilaw, makapink, most of you are only found in Luzon. 'Yun ang katotohanan. Kokonti lang po ang kuwan, hindi kasing dami yang mga dilaw at saka makakakamping outside outside Luzon. Sa Bicol marami diyan, top notcher 'yan. Sa Tarlac maraming dilaw diyan, kay Kumudal Kinoynoy. Pero hindi mo masiguro sa Pampanga. Pag-usapan natin katotohanan. Hindi po tayo mananalo lamang kay Bongbong. Kung magra-rally ang mga tinatawag niyong DDS, minamaliit ninyo. Siyempre, yung mga DDS, ganun-ganun na sila, tatawa-tawa lang, smile-smile lang, pero hindi kayo makatikim ng boto ng DDS. Tandaan ninyo, sino ba nagpapanalo kay Aimee tsaka kay Camille Villar? Mga DDS lang. Hindi niyo naman binoto si Villar tsaka si kayong mga taga-Luzon, hindi niyo binoto si mga taga-Luzon ng mga dilawan, kakamping, hindi niyo binoto si Aimee at saka si kahit yung mga Ilocos nga, hindi man nila masyado binoto si Aimee kasi tawag nila kay Aimee, traidor sa kay Ading. Pero sino tumulong kay Aimee? Si Aimee, sumugal siya. Talagang tinudo niya ang kanyang suporta sa mga DDS. Kaya nanalo. Yan ang pruweba po. Oh, number 1 si Bongo. DDS yan. Oh, number 3 si Bato. Although number 2 si Bam Aquino, but then you cannot deny the fact. Kaya hinihimok ko lahat po na mag-isa tayo. Kalabanin lang muna natin si BBM. Patanggalin natin. At kung wala na si BBM, sa kanya naman ngayon yariin si Sara. O, tutulungan ko pa kayo, yariin si Sara pag maghanap tayo ng ebidensya. Basta may ebidensya lang, bakit hindi? Yun lang ang aking pakiusap sa inyo. Wala po mangyari. Example lang sa akin po. Yung panahon ng giyera, World War II, hawak ng Japan ang China. Walang magawa ang buong China laban sa Hapon, mga puwersa ni Emperor Hirohito. So, nangyari, kahit na magkaiba sila ng paniniwala, nagsama po yung puwersa ng mga Chinese na naniniwala sa demokrasya sa pamumuno ni General Chiang Kai-shek. Ang iba naman naniniwala sa grupo naman ni Mao Zedong, yung mga komunista. So, nagkaisa sila, tinalo nilang Hapon. Alalahanin niyo, natalo ang Hapon dahil nag-concentrate ang Japan sa Philippines. At tinodo ng Japan ang kanilang mga mga eroplano, binumba sa Pearl Harbor. Naubos yun, ang kanilang mga resources doon. Kaya walang suporta ng bala at pagkain ang mga Hapon na nakatalaga doon sa China. Kaya natalo sila ng combined forces ni Mao Zedong at saka ni Chiang Kai-shek. Ang problema lang, nung matapos na manalo sila, mas maraming bala ang inipon si Mao Zedong, inaway naman niya ngayon si Chiang Kai-shek. At si Chiang Kai-shek ay tumakbo papunta sa Taiwan. Kaya iyon ang dahilan kung bakit nabuo yung Taiwan.
Yan yung mga ah, sabi natin Chinese residents na naniniwala sa demokrasya at itinayo nila yung Taiwan. Ang ibang mga Chinese na tumakbo galing sa gera ay napunta sa Pilipinas. Yan sila makikita dito. Yan po sila mga insigbiho, mga old Chinese. Kaya napunta dito. Kagaya rin sa aking kaibigan, si Jerry Yap, lolo niya, nanggaling sa China. Sumibat, tumakbo mula sa mga komunista. Ang dami kaya yan maraming mga Chinese sa Philippines, sa ibang bansa na mga katabi nating bansa, Malaysia, Indonesia, sa Thailand, sa Vietnam, kasi tumakbo sila dahil hinahabol sila ng mga persa ng komunista. Okay. So, ganun lang po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Si Ben Commander, si Garcia, lang bumoto kay Aimee and Villar. Ayun. Totoo ka ba? Ben Commander, you are talking without evidence. Diba? Roland Serbo, 337. 347, kasama ba si Recto sa nasampahan ng kaso? Wala, hindi sinama si Recto. Kakampi nila eh. Mercedes Villamor, o Kalbo tawag sa akin. Bahar Anghila. Sir, narinig mo ba ang speech ng CBCP na si David? Yes, nakita ko po, narinig ko po. At si David, nakakawalang gana at respeto siya. Ang CBCP ay naging Catholic bishop o corrupt politicians na saan ang moral life and values nila. It's deteriorating. Well, malumanay ang speech niya. Hindi siya confrontational. Jobs 25. Iba si Cardinal Sinunga raw. Wala na sa ugat na nila ang magnanakaw mula sa ama, anak at apo, lahing magnanakaw. Totoo po yan. So, sweet lover grace, no to Marcoses. Renato Serra, mali ka Dok Toto, sa Pangasinan hindi malakas ang lambino. Sa bayan namin, sa Mangaldan. Sa bayan no, sa Mangaldan. Paano sa Dagupan? Di ba? O, paano sa ano? Bakit naging nanalo yung anak ni Juan Lambino? Cassandra Daisy, 6681. Mga FW po, maraming DDS at neutral at makasara. Ben Reclamador, mga against yan sa Marcos, sigurado, bubuto yan. Nyo rin si Sandro balang araw. Roadster, healthcare needs money, PGH. Yan ang problema natin. Ang healthcare natin, wala na, bagsak na po. Wala nang pondo, ayaw na magbayad ng PhilHealth sa mga private hospitals. Hindi na ginagalang ang guarantee letter. Maniwala kayo po. Wala ang pera kasi ang gobyerno eh. Yan ang problema ni BBM. Naubos sa flood control projects tapos binulsa pa nila ni BBM. Si Hazel Aquino, yari siya, baka makulong siya sa Hong Kong sa laundering sa gold. Crispin Orbeso, tama ka sir, bravo ka, salamat po. Sweet Lover Grace, attorney, takbo po senador sa 2020. Loobin po nawan ng Diyos. Okay, let God lead the way for me. Grabe, suga, Marcoses, bakit hindi marunong mabusog? Ginawang milking cow ang Pilipinas. Bakit hindi marunong mabusog? Sobra ka talaga. Okay lang naman yumaman sila sa mga negosyo. Ang problema lang, kinuha ang pera ng Pilipinas eh. Ang kawawa ngayon, Romel Bingson, ano lang istorya ngayon ni Kabsat Rogelio Rojas na siyang nakakita, sundalo siya, retired soldier. Gumasto siya doon sa Bagyo, nakita niya yung Golden Buddha. Inagaw lang sa kanya ni Marcos. Kawawa naman si Rogelio Rojas. Namatay na lang siya, walang kaligayahan na natanggap. Hindi ko alam kung paano na ngayon ang pamilya ni Kabsat Rogelio Rojas. Binalik sa kanya yung Golden Buddha, fake na Gold Buddha na. Grabe. John Sanchez, Dr. Toti, hindi po ba kayo maanyanahan mag-speech sa rally? Wala na po tayo, tapos ng rally po. BBM, gusto gayahin ang tatay niya na tumagal sa pwesto pero nagaya ang nanay sa pagnanakaw. Nako. Watching po si Nick Reyes. So, Backswater. So, andyan na nabanggit ko na lahat at maraming salamat po sa inyo. Thank you for watching. And let us move mountains. At saka pala, mag-anunsyo ako ng invitation. Lahat ng mga senior citizens kagaya ko
Magbuo tayo ng grupo. Wala tayong gagawin kundi magbuo lang tayo ng tinatawag na messenger community. At magpalitan ng sali ng kwentuhan doon. Kahit anong partido ka, maka-BBM ka, maka-Duterte ka, maka-Gloria, maka-Tulfo, lahat-lahat, welcome. Hindi tayo mag-aaway. Ang atin lang, magpalit-palitan na ng kuro-kuro ang objective para magiging ma-educate ang bawat isa. Pangalawa, para pagdating ng botohan, alam na nila ang kung sino iboboto nila. Yun lamang po. Pag sumali kayo, email lang po ako sa bertenes.kausing@gmail.com. Yan lamang po. So, magandang hapon. At saka pala, inaanyayahan ko rin po kayo na mag-invite. Nadadami po ang aking channel. Kung 10 million subscribers na po sa aking channel, pati sa Facebook, ay tatakbo akong presidente ng Pilipinas. At kung presidente na ako, ang agenda ko po ay ganito. Papalitan ko ng jury system ang ating sistema ng katarungan. At hindi po natin maasahan na ang Pilipinas ay patakbuhin ng mga judges. Judges na madaling takutin. Pasensya na mga Supreme Court justices, I do not believe that Philippines will ever progress out of the present system of justice that you have been espousing and fighting for. Yung ang isang judge din sa kada kaso, madaling bayaran, madaling takutin. At kung papasok ang politiko, talo na tayo. Sigurado po ako. Ito lang kaso ni Dudong Bukol na pinatay habang nagla-live, barangay chairman sa barangay 3 de Mayo, Digo City. Malabo makakuha ng katarungan ito. Bakit? Sino ba mag-iimbestiga? Di mga piskal. Sino magpapile? Mga piskal. Sino mag-gather ng mga ebidensya? Mga pulis. Pagtapos, sino titingin ang mag-final ng decision? Judge. Kung ang takotin ng judge, matindi po yung suspekto na pumatay kay Dudong Bukol Jr. Siya po ay barangay captain pero outspoken. Lagi niyang kinikriticize lahat ng mayor, lahat ng congressmen na binabanatan niya ng lalo ng mga street lights na overpriced. Binabanatan niya. Epektibo siya. Sa salitang Bisaya niya sinasabi. Ang mga apektado, mga mayor. Well, 3 ang suspect. Ang isa, yung Lieutenant Colonel na pulis na siyang hepe ng Digo City. Kasi 1 linggo bago siya binaril, ay nakasagutan niya. May ebidensya na video na kuhang-kuha. Number 2, yung mayors, 2 mayor ang tinitingnan. Isang mayor sa Digo City na siyang lagi niyang binabanatan sa kanyang live na kung saan yung mayor na yun ang nagpayaman. Ginamit ang city na umutang ng 2 billion pesos at yumaman ng yumaman. Yung isang mayor din sa Santa Cruz. Yung tinuturo kasi nakita na nagbibigay ng warning, nagbibigay ng threat. So, ibig sabihin, kung sino man nahuling, may nahuling pumatay. So, malalaman ngayon kung sinong ikakanta nung nahuling pumatay na nag-utos kanila. Yan, delikado yan. So, I'm just telling you this para may pakita ko sa inyo gaano kahalaga po na ang palitan natin ang sistema ng katarungan. Kasi naniniwala po ako, Brilla, Haino, na kung matuwid at matigas at matibay lamang ang ating sistema ng katarungan, wala pong mangahas na magnakaw kasi takot sila. Ngayon, marami mangangahas magnakaw kasi akala nila at alam nila, bibigyan mo lang ng pera ang judge, tapos ng laban. Okay? Magandang umaga po sa inyo lahat.